Marami Pwede pa, nating yun. So, yun yung isusulat mga yan. asahan natin. Follow lang po natin yung mga pages ng Magdalo at ni Kong Gary Parang. Gusto ko lang din pong idagdag to. Siyempre yung pinaglalaban nyo nga, yung mga rights at yung mga benepisyo ng mga sundalo. Mm. Ito po sa akin, personal ko lang. Naiinggit ako pag kunyari nakikita ko sa Amerika, paminsan-minsan bibisita Mm. tayo doon. Kung gaano nila pinapahalagahan yung mga veterans nila. Yeah, yeah. Diba? Bawat basketball game, o tayo tayo for our veterans, ba? So, yun ang gusto ko sanang ma-develop sa Pilipinas. Magkaroon tayo ng more appreciation, pagmamahal dun sa ating mga armed Mm. Mm. men in uniform na nagbubuwis araw-araw ng kanilang buhay para maprotektahan yung ating kalayaan. Mm. Ayun. Actually, tama ka, Mark, no, na pansin natin yan sa ating mga kababayan. Kasi ako naranasan ko mismo. I was sentimental in one occasion na parang sinabi ko doon sa parang walang pakialam na sibilyan na nag-aalay kami ng buhay. Anytime pwede kaming mamatay para sa ating bansa. Ang sagot sa akin, trabaho niyo yung mamatay. So, gawin niyo yan, may sweldo naman kayo. Napakasakit yon sa sundalo kasi hindi lamang kasi nag-aalay ka ng buhay ng personal mo, ang pamilya mo kasi Pamilya. kasama mo. Imagine mo yung issue ng housing, naging issue ng Magdalo yan, no? Healthcare, kasama yan, no? So, mga gamit niya sa combat field. So, in one instance, when I was assigned in Lanao, parang malungkot na nanood kami ng news at umiiyak yung tropa sa akin na nilalansag yung bahay niya dito sa Port Bonifacio sa Taguig. Kasi squatter siya. Inilalansag ng gobyerno na kanyang sinisilbihan. So parang masakit isipin yun, no? So, ang gusto ko lang ma-achieve naman, tingin ko kailangan ng awareness din sa ating mga kababayan na yung ating mga sundalo ay nandyan para magkaroon tayo ng kapayapaan at katahimikan sa araw-araw, no? Kung meron mang sigalot na mangyari sa internal man o external sa panggugulo ng China, ang ating mga sundalo nakaharap Harap, yan. frontline. Oo, Oh. kaya nga, marapat lamang na bigyan natin sila ng paggalang. Na, ako nga mismo, Mark, when I went to the United States, when they learned na ako'y Veteran. sundalo, no? Oh. Na veterano ako, Oh. sila mismo ay nagpapasalamat na sa aking serbisyo, sa aking bansa. Ha? Hindi sa Ganun kanila. sila. Totoo yun. Ganun talaga. Oo. So, yun din ang... They have highest regard. Yeah. Pinakamataas ang regard nila sa mga veterans nila. More than ibang mga profesyon, mga talagang napakataas nung kanilang pagbibigay puri sa kanilang mga veterans. Actually, ang ating nagpasa ho tayo ng batas na Armed Forces of the People Week. It is the last week of August every year para ma-highlight natin yung ating sakripisyo ng ating mga bayani, ng ating mga sundalo. When I was in Congress, ang ginagawa po doon ay nagkakaroon kami ng static display ng ating different branches of service sa Armed Forces para makita ng mga kongresista at kami na nasa reserve force na, no, kasama yung mga empleyado sa Kongreso, ay nagsusuot kami ng uniforme para makita nila. Usually, I deliver privilege speech sa linggo na yon, no, at naka-uniforme kami sa linggo na yon. So, maramdaman din ng mga kasamahan natin na ito, pinapahalagan natin yung serbisyo ng ating mga kasunduluhan. Yan eh. Siyempre ako po, talagang tutulong ako dyan sa advocacy nyo na yan na kung paano sa Amerika, kung paano na pahalagahan yung mga veterans nila, sana makopya din natin dito. Lastly po, ito, last na lang, hingin ko na lang yung reaction nyo. Kasi ang inyong matagal na kasamahan, of course, partner kayo sa Kongreso, siya sa Senado. Ngayon po nag-file kahapon ng pagka-mayor ng Caloocan. Hingan ko lang po ano po ang reaction nyo na nakikita nyo itong si Sentry ay susunod ay Mayor Sonny Trillanes na ng Caloocan. Suportado natin, Mark, ang pagtakbo ni Sonny Trillanes bilang pagka-mayor sa Caloocan. Dahil noon pa, nung kami ay nag-uusap bago pa kami sumabak sa politika, ay gusto natin magkaroon ng isang maayos na gobyerno. Hindi naman pwedeng manood lang kami. Kaya yun din ang isang rason na sumabak at sumali kami sa politika
para maging bahagi kami ng pagbabago na yon. Ngayon, I can proudly say na sa tagal ng panahon nga nandyan kami nakaupo sa pwesto at si Sonny Trillanes ay matagal sa Senado, walang bahid ng korupsyon yan. At itong pagtakbo niya sa Caloocan, isang malaking opportunity sa mga taga-Caloocan. Dahil ipapakita ng Grupong Magdalo sa pangunguna ni Antonio Trillanes paano ang Magdalo magpalakad at ano ang mga pagbabago na kaya niyang ibigay sa Caloocan. No? Hindi lamang kasi si Sonny Trillanes ang nandyan. Ang buong grupo ay sa likod niya. So, tutulong ko kami para sa mga benepisyo at mga pagbabago na pwedeng mangyari sa Caloocan. So this is an opportunity na dapat i-grab ng mga taga-Caloocan dahil sisiguraduhin ko sa kanila at hindi lamang pangako yan, yung track record namin ay mapapakita na wala tayong bahid ng corruption at nagsisilbi tayo ng maayos sa bayan. Yun. So, para sa Caloocan, para sa bayan. Yun. Tama po. Thank you very much, Kong Gary Alejano, and Maraming salamat. good luck, and hope to see more of him. Kasi ito guys, last na lang sa panahon ngayon, kailangan natin ng mga matatapang talaga, tatayo talaga doon sa mali, sa mga ginagawang illegal, sa mga kalokohan, anomalya. Kung nagawa nilang tumayo nung panahon na walang kahit ano, lahat, kalaban nila lahat, takot. Ngayon pa kaya. So, kailangan natin ng mga matatapang katulad ni Kong Gary. Thank you very much po. Maraming salamat, Mark, at sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat po.